another video. In this video, let me share with you my top 6 loan apps that are SEC registered and CAC accredited. Na masasabi natin na these loan apps are legit talaga kasi they are operated legally in the Philippines and meron silang mga rehistro nga po. But not all loan apps which are SEC registered and CAC accredited is talagang masasabi mo na sobrang legit na sila. So marami pa rin pong mga loan apps ngayon na legit sila pero loan shark sila. So itong i-share ko po sa inyo na top 6 loan apps ko which are based lang din naman talaga sa experience ko. Itong i-share ko sa inyo is ito lang din naman yung na-avail ko. Ang dami pang mga loan apps. Sobrang haba lang din po tayo kung lahat po yan isisiksik ko dito sa video na ito which is ito nga lang po. Ito lang pong top 6 ang pwede ko pong i-share sa inyo na alam ko ito ay mga familiar loan apps and kilalang kilala nyo na ang mga ito. So when I say loan sharks po no, basically ito po ay terminology lang naman po no. Na frequent natin ginagamit means po nagpapatong po itong mga loan apps po na ito or mga nagpapautang po na very high interest na hindi na siya makatarungan. Mababaon ka na sa utang. Lalagpas po siya sa recommended interest rate po ng BSP. So masasabi din po natin loan shark itong loan app na ito. Ito din po ay nagdadagdag ng mga iba't ibang fees ng interest like may admin fee na, may service fee pa, may processing fee pa, package pa, may mga non-finance charges pa, may mga insurance fees pa, may mga doctor's fee pa. Daming terminologies na ginagamit nito para lang madagdagan yung kanilang kita sa atin. Kaya nga po tinatawag natin itong loan shark. So for me ha, this is just based on my experience. Wala akong ibang basis. Hindi ko kinuha sa libro, sa website, or sa other platform. This is just my evaluation based on my experience. So anyways, basically, yung mga i-mention kong loan apps ay 0% interest at first loan ha. Lahat po ito 0% interest. Then dito lang tayo magkakatalo talaga sa second loan offer nila. So without further ado, ano-ano nga ba yung top 6 loan apps ko? So first on my list is si OLP or si Online Loans Pilipinas. So alam ko familiar na kayo dito. Offer siya ng 0% interest rate sa first loan and meron siyang disbursement fee sa first loan na 45 pesos. Standard po nila yon kahit anong amount pa yung ma-offer sa inyo. After that first loan na 0% interest yung ino-offer nila or yung binibigay nila sa atin, sa second loan po, sabi na yung mga fees, interest, so 15% interest rate sila pero meron po silang service fee. Meron po silang ini-include na non-finance charges and talagang mas mataas siya sa interest rate mismo. So kung i-add mo yun sa interest rates, so aabot po siya ng 50% plus yung kanyang interest rate. But may solusyon naman tayo para hindi natin mabayaran itong non-finance charges ni OLP which is kailangan natin siyang ipa-waive. Kailangan natin kontakin si OLP para i-waive to. Hindi siya ganun kadali. Proseso po siya at mag-aantay ka talaga. So what if hindi mo siya maipa-waive? Ang grabe din talaga yung interest rate niya. So number 2 po is si Peso Ready. Of course, dahil may OLP tayo, lagi magkadikito si Peso Ready kasi I think isa lang siya ng management kasi sila ng content para siya ng proseso. So by the way, no, Peso Ready offers 0% interest rate sa first 7 days pero po meron siyang disbursement fee na standard din po na 45 pesos. So ganun na ganun po kay OLP. After that first loan po na 0% interest rate po, sa second loan po hindi na po nakakatuwa yung kanyang mga charges. So meron din po siyang non-finance charges. So doon ka talaga medyo talagang aangal na kasi aabot talaga siya ng 50+% interest rate for a month. So, hindi ko bet talaga yung mga ganong loan app. At again, kung aral ka or marunong ka magpa-waive ng kanyang non-finance charges and masipag ka, magtiyaga ka mag-email or kumontak sa kanilang customer service, matatanggal mo ito only the interest rate lang. So, yun yung maganda dito sa OLP tsaka sa Peso Ready naman. Though loan shark siya kapag hindi mo na pa-waive tong non-finance charges which is waivable naman din talaga, no? Pero hindi siya as easy as that. Personally talaga, naging victim din talaga ako ni Peso Ready tsaka ni OLP. I availed first loan of course, then I availed their second loan which is talagang sobrang taas ng kanilang interest rate. And then sa third loan, hindi ko na siya inulit. Of course, dala-dala na ako. Grabe talaga yung experience ko dyan sa dalawang yan. Anyways, top 3 on my list is walang iba kundi si Moneycut. Yes po, si Moneycut is a very loan shark after the first loan. So sa second loan niya, it offers up to 56%. So 56% a month. So nakakatuwa pa ba yung ganong interest rate? So hindi na siya nakakatuwa. Sobrang taas, lulunurin tayo
tayo ng kanyang interest rate. Is very loan shark. Very, very loan shark si Mandy Cat. Top 4 on my list is si Digido. Yes, 0% interest rate si Digido. Sa second loan po kay Digido, nag-o-offer po siya ng 2% daily. Kaya po sa 1 month, 60% po siya. So, gusto niyo ba yung ganong interest? So, real talk lang tayo dito. To be honest lang, talagang ganon. So, bukod po sa interest rate, meron pa po siyang processing fee, 250 pesos. So, ikaw ba? Gugustuhin mo pa ba yun? Very loan shark. Hindi talaga siya nakakatulong, nakakatuwa, nakakalubog lang talaga siya ng utang. Top 5 on my list is walang iba kundi si Cash Express. Cash Express po is nag-offer siya ng also 0% interest rate for 7 days. Pero may processing fee po siyang hinihingi po na 200 pesos sa first loan agad. Yun. Meron din po siyang hinihingi na SMS info na 49 pesos. So, nag-total po siya ng 249 pesos. Hindi ko pa rin bet yung ganong mga 0% interest po, no? Sa first loan, pero may mga fees pa na kino-collect aside that. The first loan of Cash Express, no? So, alam naman natin, gaano din talaga ka-loan shark ito si Cash Express. Kasi lubong-lubo rin ang ating interest rate dito. Very high interest itong si Cash Express. So, I don't think kung gugustuhin mo rin siya after the first loan ay a-avail mo. Anyways, top 6 and last loan app on my list is walang iba kundi si finbro.ph. So, na-access at nakakapag-apply tayo dito through their website. Then, no app needed. Hindi mo kailangan mag-download ng loan app dito. So, sa website tayo pupunta para mag-apply dito. Na pa lang, first loan pa lang, 0% interest daw, 15,000 pesos daw yung kinuha mo. Try ko po yan, no? Tinry ko yun. At na-reject ako dyan. 0% interest mo naman kasi lahat wala kang babayaran. Pero reject ka naman sa dulo. So, meron po silang ino-offer na 15,000 pesos below na amount to loan mo. Pero, grabe dahil siya interest rate na pinapatong, may processing fee pa, and ito ang nakakalula sa lahat na almost 50%. Ito tinatawag niya na Borrower's Advantage Package. So, doon pa lang, kotang-kota na sila. May waive naman siya, pero may mga kailangan ka-submit na documents na needed nila. Tapos, 10 days to review pa, hindi pa masasabi kung maa-approve ka. So, napaka-hassle. So, waivable siya, pero ang chances mo is napakaliit. Siguro 1% lang kung a-approvehan ka na ma-waive yun. Yes, I don't find na kailangan mo talaga yung mga ganun, no? So, okay na sana ako sa interest rate, sa processing fee, or kung ano-ano mga service fee or admin fee ba yan. Okay na sana ako doon. Pero yung may pagganito kang terminologies na Borrower's Advantage Package, I don't think kailangan talaga natin siya. Hindi talaga natin kailangan kasi hindi naman din talaga natin magagamit. Napupunta talaga sa kanila yun. Good as income na nila yun. Once na hindi mo siya mabayaran agad at mag-extend ka ng loan, grabe yung interest nito. Tapos hindi pa ibabawas sa principal mo. Basta may mga ganun po si Finbro na talagang hindi mo magugustuhan, hindi ka matutuwa. So, I don't think recommendable siya. Those are the top 6 loan app na pwede kong i-share sa inyo kasi medyo nag-usok-usok na ako dito. So, anyway, sa hot topic talaga pag ganito yung mga i-share mo, no? But, yun, kailangan nyo kasing malaman yung mga ganito kasi lalo sa mga first na walang alam, hindi aral, mga ganun ba? At least may idea kayo sa mga loan apps po na ito. Again, wala akong intensyon na siraan itong mga loan app na ito. Actually, hindi ko naman sila sinisiraan talaga eh. Ine-expose ko lang talaga kung sino sila, kung ano ang nagagawa nila, kung magkano yung interest nila, kung gugustuhin pa ba yung ganun. Kasi kayo pa rin naman kayo pa rin naman magde-decide kung i-go nyo siya, lalo pag gipit na gipit kayo at wala kayong mautangan. And then yun nga, kayo pa rin naman magde-decide nito. Those loan app na na-mention ko po is talagang legit naman na makakapag-loan ka talaga, makakapag-disburse ka talaga. Wala tayong question doon. Then legit din, of course, they're registered nga po sila sa SEC and then SEC accredited pa. So yun, license yung mga ito. So ito lang naman. Paalala ko lang ha, once na may loan kayo sa mga loan app po na nabanggit ko, isettle nyo yan. Huwag nyo pong i-abandon yan. Huwag po kayong magkadiridil. Kasi once po na mag-abandon kayo ng inyong loan dyan, nagre-report po itong mga to sa CIC. So once na ma-report tayo, no, as bad payer, alam nyo na, bababa yung credit scoring nyo, pwede kayong ma-block sa ibang mga loan application ba yan, or loan services, pwede po kayong maban din doon. So, wag na kayong magtaka if ever na may a-applyan kayong loan and hindi kayo na-approve. So, dahil doon sa may inabandon kayong loan or hindi nyo binayaran o pinabayaan nyo, so possible yun. Kaya mag-iingat kayo sa mga loan na po na nabanggit ko kasi nga po sila po ay operated legally in the Philippines. So, kahit gaano po kataas yung kanilang mga interest rate or loan shark man sila, once po kasi
kasi na nag-commit tayo sa kanila. Of course, utang is utang. So, kailangan po nating bayaran at responsible and obligation po nating bayaran ito and then isettle nyo yan. Kung ayaw nyo na sa loan up na yan, isettle nyo and then umalis na kayo. Huwag na kayo mag-loan sa loan up na yan. So, yun lang po yung ma-advise ko sa inyo. So, anyways, comment down below po kayo sa mga loan ups po na wala po sa list na nabanggit ko. So, you can comment down below. Na-update naman po ako sa inyo regarding po sa updated version po ng mga loan up or mga loan sharks po ngayon, no? So, i-share ko yan sa inyo. So, yun lamang po. Ay po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click yung bell button po lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you for watching this video. Bye!